wow talaga ang energy natin ngayong hapon ng Sunday. Ito na nga, finally, this is it. Ang pinakaiintay nating pasabog. Ganon, dahil ibang timpla, ibang atake ang nakikita nyo. Napapansin nyo ba? Yes, iba. Iba ang ating set, bagong-bago. Kaya naman isang happy Sunday, everyone. Pero syempre, gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta ba kayong lahat ng mga nanonood ngayon? At syempre, yung mga nasa radyo, nakatutok online. Ayan, kahit nasan ka man. Aba, syempre, everywhere na talaga tayo, mga kamachi. Sabiruin mo, nasa podcast na rin tayo. Kaya naman ganito na ang atake natin ngayon. O, diba? Para sa bagong bihis ng Matchmade. Grabe, maalala ko lang, no, ma-share ko lang sa inyo mga kamachis. Eksaktong June 7, 2024 nang nag-start ang programa natin, no? Sa radyo pa tayo, no? At sa mga tumututok sa atin simula noon hanggang ngayon, makikita nyo talaga ang ating pagbabago. Ngayon ngang Season 5, kaya naman let me share something muna sa inyo dahil usapang bago tayo ngayon. Yes, lahat bago. Oo, usapang bago. Bagong-bago ang show natin ngayon dahil nga Season 5 na tayo, mga kamachis. Hindi lang tungkol yan sa love. Siyempre, ang Matchmade now ay tungkol sa chemistry in all forms. Ganon, maparomantic man yan, platonic, work, friendship, situationship, at yung may spark pero hindi mo alam kung ano nga bang klaseng spark talaga yan. Oo. Dito natin yan chine-check kung may mga connection, a chemistry lang tayo, ha? Mukhang exciting talaga yan o parang delikado pala. Ganon, dito natin yan malalaman. Gusto mo yon, mga kamachis? Pero syempre, eto na. Still, Matchmade offers you yung talagang mga kwentong match made to happen. At syempre, gusto nating magpasalamat sa ating mga mahal na sponsors. Thank you very much, of course, sa nakikita nyong napakagandang space, napakagandang setup, ang Y Spaces. Maraming salamat for accommodating us. Thank you very much. Ayan, pero bago nga ang lahat, syempre, ayan, sa inyong mga nanonood, gusto rin namin magpasalamat simula noon na hanggang ngayon tumututok pa rin from 2:30 to 4:40. Naiba na yung naiba na yung oras. 2:30 to 4:30 p.m. Ayan, maraming salamat po na sumusubaybay kayo. Ayan, kung nasan man kayo, nasa traffic, 'di ba? Kung anong mga ginagawa nyo, kakagising nyo lang from siesta, 'di ba? Kasama ang inyong mga tropa. Salamat sa walang sawang suporta at pagtutok sa ating programa. Ayan, okay. Bagong-bagong setup nga tayo, mga kamachis. Kaya sana po ay inyong magustuhan. Ayan, at mas lalo pang imbitahan ng inyong mga kaibigan na tumutok dito sa ating bagong programa. Okay, ano ba yung mga nakahain dito sa ating bagong-bagong format? Aba, marami kaming sorpresa sa inyo ni Doc Cams. Siyempre, kasama pa rin natin at kaway-kaway ka naman, Doc, sa iyong fresh na look for today's video. Oo nga eh, sobrang nagpapasalamat ako. Season 5, imagine. Imagine naman talaga. Season 1, kasama ko si Doc hanggang Season 5. Humaba na lang talaga yung buhok niya ng ganyan, di ba? Oh, magkasama pa rin. Anong masasabi mo, Doc, na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo? Alam mo, through thick and thin, ito yung sinasabi natin na always and forever, we're connected. I love it! Ganon ka-connected kami ni Doc na tipong tinginan na lang, alam mo na. Magsama ka ba naman Season 1 to Season 5, di ba, Doc? Oo, imagine mo na nag-umpisa tayo, talagang... Diba? Iba pa yung natin, nasa radio booth pa tayo noon, and then eventually lumabas tayo, napunta tayo sa studio. And then after studio, naglipat-lipat tayo ng studio. O diba? At ngayon, nandito na tayo ngayon. Ang ganda ng set natin. Ang ganda ng setup natin, ng bagong bihis natin. At syempre, abangan niyo yung mga susunod na episodes dahil every Sunday meron tayong pasabog. At eto na, syempre, kagaya ng nabanggit ko aside nga sa pasabog na pinaka
pinakabago nating format, sa pinakabagong timpla ng ating matchmate. Aba, of course, with yours truly, DJ Anna Ramsey. Syempre, makikisabay din tayo sa mga new ganap sa buhay natin. And of course, dahil nga usapang new ganap, pag-uusapan natin now ang mga talagang namang nagbabagang match news, di ba? Pinaganda pang news, no? Pero gusto na talaga makimarites. Yes! Mga kamatchies, ang mga pinag-uusapan ngayon sa social media world ngayon, ang pag-uusapan natin. Siyempre, let's start with our match news 1. Eto na. 129 LGBT plus couples take part in commitment ceremony on Valentine's Day in Quezon City. Ang dami, Dok. 129. Ang chika natin dyan. Ano ba ang chika natin dyan? Eto na, ha? Okay. Walang kasal, walang papel, pero nag-match sila na magdesisyon na magstay sa isa't isa. Diba? Nakakatuwa. And you know, sabi nga nila, ang commitment, hindi label yan. It is a decision. Unang-una, no, pag sinabi nating commitment ceremony, mas gusto ko yun eh. Actually, kung non-binary or binary ka, iba yung sinasabing may commitment. And when you talk of commitment, it involves yung sinasabi natin na tayo ba talaga? Meron bang pagkakataon na kaya ako pinili ikaw dahil kasi talagang ikaw yung para sa akin? Yung commitment na yun, it doesn't entail yung mga legalities na oo, kailangan. When you talk of legal things na merong marriage license, lahat. Pero hindi sinasabi pag may marriage license ka, are you totally committed to this person? Unlike pag sinabing mo may commitment ceremony, mas pinapakita mo yung pagmamahal mo sa isang tao, di ba? Pinagtitibay. I think yung talagang commitment, it's a big word eh. Napakalaking salita niya, napakalaking word niya dun sa parang masabi mong kayo. Kasi it's a decision na everyday mong pinipili yung tao. 'Di ba? I think that it's an internal internal experience. It is both internal experience and a conscious decision talaga. Totoo yun. Dahil kasi unang-una, when you talk about commitment, kumisan parang sinabi mo, hindi mo alam kasi kung talagang mahal mo ba talaga yung taong to. It might be you love itself but not the person. So iba talaga pag sinasabi natin, committed ako dito sa taong ito. Totoo. Kaya naman ang ating big question, kung mahal mo talaga, kailangan mo pa ba ng papel para makapag-commit? Okay, baka magalit sa akin ng mga ano. Ayan na nga. Nako, eto na. Dapat. Anyway, ganito. Let's talk about something legal. When you talk of legal things, siguro sasabihin natin kasi may benefits yon. Pero pag sinabi natin commitment, iba yon eh. Kasi it's not only an expression of your love, pero pinapakita mo dito na na-embrace mo lahat yung imperfections ng taong ito, nagawa mo ng paraan na talagang ipinaglaban mo yung pagmamahal mo dito sa taong ito. So, napaka-importante na sabi ko nga, regardless whether binary or not, kinukonsider natin na ito yung sinasabi natin na tayo, pinili kita. Totoo. Pinili kita. Yun yung importante dito. And I think it's also case to case, no, mga kamachi, na kung mapag-uusapan, then it's like a mutual bond, and then depende na lang talaga yan sa couple's decision. Let's say, hindi naman lahat talaga ng nagpapakasal is dahil sa reason ng love. Some because of, security. Some or others maybe because of social pressure, 'di ba? And iba-iba talaga. Well, meron ding iba na because of love talaga. And let's admit na let's be kumbaga realistic na hindi talaga lahat because of that. But yung marriage talaga does not guarantee yung relationships survival. I feel like may mga ganun talaga na, kasi tingnan mo, Doc, may mga kinakasal, may matagal ng couple, together sila for how many years, pero hindi nila pinipiling magpakasal, pero they're happy. Pero may iba rin na ang tagal na nilang, kumbaga, pinagprepare nila yung kasal nila, kinasal sila, and yet, hindi rin naman natuloy yan sa forever. So it does not guarantee din, di ba? Siguro yun yung maganda. Kasi when you talk about commitment, kasi unang-una,
kinumit ko yung sarili sa'yo. So, hindi mo pa pwedeng isipin about annulment. Hindi mo ibig sabihin dito na kailangan may legal separation. Dahil kasi mas nagkakaintindihan kayo eh. So, yun yung point na sinasabi natin na maaaring yung iba magagalit dahil kasi sasabihin nila kinakailangan may kasal na involved. Pero pagdating dito, kaya nga sinasabi natin na it is a commitment to this person dahil kasi minahal mo ng buong buo yung taong yun. Totoo yan. I totally agree, no? And going back, no, doon na, I can say that I am pro-love. And nakakatuwa na meron tayong mga ganitong recognition, ng mga ganitong ceremonies na if it's something that will spread love even more, then I'm for it. Ganon siya. And 'di ba, life is short, mga kamachis, no? So if you love someone, i-express mo, don't be scared, don't be afraid to express your love, ipakita mo 'yan sa taong mahal mo. Oh naman, importante yun eh. Definitely. O, eto na. Siyempre, aside sa usapang kasalanahan ng ating mga kapatid from LGBTQIA+, eto na, usap-usapan din, mga kamachis, ngayon ang anak ni Sex Bomb Icy. Eto na sa ating match news. Number 2 na si Sofia Trazona says biological dad is supportive of her trans and drag journey. Ayan, nakakatuwa ha na very supportive yung kanyang father. Nakakatuwa kasi meron ako napanood na post niya na even yung mga makeup niya, binibilan siya ng dad niya, yung mga hormones, ganun ka-supportive. And nag-share nga ang dad niya ng mga about nga doon kung gaano siya ka-supportive sa kanyang drag journey. 'Di ba? Alam mo, pag sinabi mong merong ganong klaseng acceptance, kahit na sinong anak, mas sobrang feeling nila they are really loved by their parents. At the same time, iba kasi pag sinabi mo na merong pagkakataon na may acceptance coming from your primary support group, which is your family. And it entails yung the fact na ikaw din, parang may peace of mind ka. Dahil True. kasi, di ba hindi ka mag-iisip na bakit ganito, meron pa bang ganito, may pagkakataon ba na magagalit pa sila, pero yung the mere fact na may acceptance, ang laking factor yun para sabihin mo na hindi ka kinakahiya. Merong mga ganong pagkakataon hindi ka nagulpi. Kasi iba merong mga ganong factor. Siguro nung panahon ko talagang yan yung isa sa mga nagiging problema. Pero ito yung napakagandang pamamaraan para sabihin yung pagkakaroon ng acceptance and support coming from the family. Totoo. And talagang love comes with respect. And alam mo yon kasi si Sofia, ilang taon na ba siya? I think nasa legal age naman na siya. So, I think that nasa tamang edad na rin siya, 'di ba? Kasi may mga naririnig tayong chika na yun nga hindi sinusuportahan or against, 'di ba, sa kanyang transformation. Pero yun nga ang masasabi ko lang talaga na kumbaga sa isang katulad ni Sofia, ang hirap kapag hindi ka suportado, hindi ka makapag-come out. 'Di ba? Because hindi mo malalabas yung full potential na meron ka. Totoo yun. Dahil kasi unang-una, pag nagkaroon ng sabihin natin, hindi pagtanggap sa pamilya, sino magiging family mo? Mga friends mo lang, yung mga talagang people around you. So, parang, di ba, ang lungkot din ng feeling na supposed to be, meron akong pamilya, meron akong magulang, pero hindi ako tinatanggap. So, talagang siguro pagdating sa ganyan, kudos siguro doon sa tatay ni Sofia dahil kasi hindi lang ito pinapakita yung sabihin natin na walang kondisyon yung pagmamahal na binibigay niya sa kanyang anak. And going back dun sa na-mention ko na nasa legal age na siya, I think we are entitled to our own beliefs. Meron tayong kanya-kanyang desisyon sa buhay, especially kung nasa tamang edad ka na. Kagaya na lang din ang desisyon ng kanyang stepdad na nagvo-viral din ngayon na kinokondemn ang, of course, ang LGBT community. 'Di ba? Kanya-kanya tayong belief. Yun ang paniniwala niya. Well, let's respect that. But you also have to respect these people na ito rin yung pinaniniwalaan na as long as wala ka namang tinatapakan, 'di ba? Wala ka namang kumbaga nagagawang masama sa kapwa mo, then I think it's okay. Yeah, when you talk about love, first when you talk of God, God is love. So hindi sinasabi ni God na kailangan female lang or male yung mamahalin mo, 'di ba? Parang ang point nun yung universal kaya nga the only one who can give unconditional love is God.
hindi natin pa pwedeng sabihin na tayong mga tao, kaya natin yon. But God gives us an unconditional love. So bakit hindi natin kayang i-embrace at mahalin yung mga anak natin na pwedeng nasa ganitong klaseng community? First and foremost, napaka-importante na sana maintindihan nila na acceptance Totoo. is important. Yes, and you mentioned, Doc, na God is love and love comes with respect. So you have to Yes. respect the person, di ba? So ayan, nako mga kamachis, comment lang kayo dyan or ano ba ang say nyo sa ating napag-uusapan. Pero eto na nga, pahabol, gaano ba ka-importante na match kayo ng pamilya mo pagdating sa kung sino ka? Okay, siguro importante na sabihin natin na if you are not known but you love somebody, parang it is comforting and pero superficial yon. Pero if you parang ang feeling mo you are not known and you are not loved, mas lalong matatakot ka kasi hindi ka lalo nagmahal. Pero if you are truly loved and known as this person, parang pakiramdam ko, ang dami na nagmamahal sa akin. Pati Diyos, alam niya na merong nagmamahal sa akin. Yung ganong klaseng feeling. Dahil kasi siguro napakahirap para sa iba na tanggapin yun, mga bagay na akala nila, hindi naman, definitely, we're human. So bakit kinakailangan na isa-segregate mo ang LGBT dyan? Pare-parehas lang naman tayong tao. Pagdating sa Diyos, harap tayo. Pare-parehas tayo. Hindi natin kinakailangan na isegregate o masyadong napaka-structured tayo pagdating sa ganyan. It's a form of, sabihin na natin, lalo na sa panahon ngayon, hindi lang siya evolving, pero talagang it's a form of knowing how to conform with the new norms. Totoo. We are all humans and at the end of the day, lahat tayo nagmamahal din. And going back dun sa question, no, malaking factor talaga kapag meron kang support system na alam mong nandyan sa likod mo, kung ano ka man, kung sino ka man, ano man ang desisyon mo sa buhay, no. I feel like talagang lalabas yung full potential mo pag alam mong suportado ka. And of course, yung kumpiyansa mo sa sarili mo talagang madadagdagan at madadagdagan because merong taong nasa likod mo na nakaagabay. But more than that, syempre, I think that's secondary. But I think ang pinaka-importante is ikaw sa sarili mo, tanggap mo kung sino ka. Ay, oo. Dahil kasi unang-una, pag hindi, ayoko naman sabihin na pagdating sa ganyan, pati identity mo, magkakaroon ka ng gender dysphoria. Oo. Dahil kasi hindi mo naintindihan kung sino ka. Ang importante dito is alam mo kung sino ka. You have the correct, parang aware ka kung sino ka. At kung paano na sasabihin mo, tanggap mo kung sino ka. Yes. Nako ha. Talagang I feel maraming mga kamachis natin din ang mga nakaka-relate sa usapan natin. Pero hindi pa rin natatapos dyan ang ating match news. Eto na, of course, isa din sa usap-usapan ngayon ha. Nag-come out na ang ating icon and drag icon na si Marina Summers. Yan ang ating match news number 3. Nag-came out na, nilabas na talaga niya kung sino siya. Pero ang chika natin dito, bilang isa nga siyang drag performer, nakita natin yung naging, kumbaga yung transitioning niya. Grabe si Marina Summers, no? First time ko siyang napanood nag-perform, sobrang galing. As in, ibang level. Nakakahanga din yung katapangan mo. And eto na, 'di ba sa ating ng Chika Sesh. Chika Sesh. Oo, nalito na Chika Sesh. Oh, 'di ba? Ayan, hindi lahat pareho ang timing ng pagiging ready. Yes, 'di ba? I believe kanya-kanya naman talaga 'yan, 'di ba, Doc, ng timeline. Oo naman. Alam mo, siguro kokonti lang nakakaalam nito, pero prior to napunta ako sa ganitong klaseng industriya, ang talagang trabaho ko noon, nag-aayos ako isa ako sa mga panel for those who are going to undergo the reassignment. So talagang, syempre, ini-scrutinize mo kung talagang okay ka na para maging full trans, parang ganon. So sa akin, mas gusto ko na talagang umabot ka sa punto na ikaw na magsasabi na eto na ako, eto na yung gusto ko, decision ko na. Dahil kasi, sabi nga nila, mahirap yung talagang pati ikaw emotionally unstable. Totoo. Kaya kumbaga, it's really a process, di ba mga kamachi? Now, the big question, Doc, eto na. Kailangan bang ready ka agad, ayan, magpakatotoo dahil lang sa isa kang public figure?
Alam mo, kahit hindi ka sabihin na talagang ready ka, alam naman na iba eh. Kaya lang kumisan, ang nagiging problema dito siguro masyadong mapanuri ang mga Pilipino. Lahat parang merong, kahit na tama yung sinabi mo, ibabash at ibabash ka. Lagi naman ganun. May merong- may ang dami yung ebas. parang wala kang magagawa dahil kasi nandun sila na ang ayos ng sinabi mo, napakatama at napaka-honest mo, pero and yet meron magsasabi na kasi ganito, ganyan. So, yun yung siguro dapat matuto rin tayong ma-ignore yung mga bagay na yun kasi yun lang yung mga magiging possible na stressors natin. But definitely, pag ginawa mo na naging trans ka, importante na ibig sabihin tanggap mo kung sino ka at yun ang mahalaga. Totoo yan. And ako, I think kasi, no, parang pag public figure ka, I feel like we have this sense na parang you have to explain yourself lagi. Pero mga kamachis, di ba, masasabi ko lang, you're a public figure but not the public's property. No? So, take it sa sarili mong pace, sa timeline. And it's good for Marina na talagang ganun yung ginawa niya. Hindi siya nagpa-pressure. Sabi nga niya, di ba, gusto niya, kailangan niya yung space to feel it. And of course, kumbaga, it's like parang she wants to exist in her own skin rather. And kumbaga, without those outside noise. And maganda yon na parang tinake niya yung time niya, no, bago niya nilabas talaga I mean, she's ready, 'di ba? And yun ang importante. 'Di ba, Doc? Naman. Kasi importante talaga what makes a person happy. Hindi natin alam yun eh. Dahil kasi kumisan parang maliit na bagay, oo, nakakapagpasaya, pero hindi siya nagkakos ng ligaya or kasiyahan. So, importante, pag nandun na yung satisfaction, nandun na yung what makes this person happy, then makikita mo na kung ginawa niya na naging trans siya, di ibig sabihin, yun yung nagpasaya sa kanya. Yun yung gumanda sa buhay niya, di ba? Diba? Wala na kasing pakilamanan mga kamachis. Eto yung ikinasisaya ng tao, di ba? Kung saan siya masaya, suportahan na lang natin. But basta at the end of the day, as long as wala ka naman tinatapakang tao, di ba? Wala ka naman ginagawa ng masama sa ibang tao, then it's okay. It's okay. Thank you very much sa Pixel Image. Wow. Kung kailangan nyo ng mga coverage sa mga events ninyo, ayan, you know kung sino nang i-contact. Ayan, Pixel Image. Maraming salamat. Ang dami nating chika, ibang level ang mga usapan natin ngayon. Super nakaka-happy talagang malaman yung mga ganitong stories. And sobrang na-excite. Alam ko, excited din kayo. At syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating chismisan. For today's episode, simula pa lang po yan. Yes, we have a very, very special guest for this Sunday. At sasamahan tayo ng mga, of course, ng chikahan to the max ito, mga kamachis ha. And with that, eto na, hindi ko na patatagalin. Let's welcome our very first guest for this episode. Ang ating pilot episode. Nako, talagang masaya ako na pinaunlakan nila tayo. Baliktad. Sila nagpaunlak sa atin. Eto na, i-welcome na natin Miss Kylie Celebrate together with Mr. John Pablo! Mga kamachis, finally, nandito na ang ating bisita. Kylie, John, bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Go ahead. Unahan pa tayo. Na para bang si me and Glee. Kita mo na yung spark, di ba? Sino? Sige. Hey guys, it's Kylie. Ayun. Ay! Ang haba ng hair! Ang haba ng hair nung pagkakasabi niya doon na para bang Diba? natatapakan. Pageant. Oo! Sweet girl ang atake niya. John, how about Ayun, you? good afternoon, guys. Good afternoon, Kamachis. I love it. Very host. Very host ang dating niya doon. I love it. Pero eto, we wanna know. Gusto namin, i-chika nyo sa amin. Eto, about muna sa individual paths ninyo. Ayan, ikwento nyo sa amin kung kamusta naman ang naging personal journey ninyo sa paghahanap sa sarili. So, Ay, go ahead, ma. Ang dari na tawaga. Mahal. Akala ko maen pa. Ayan, sige. so for me, personal path, I can really talk about, parang, I've really been focusing more on doing social media content kasi yun naman, dun talaga ako nakilala ng mga tao. And
other than that, I've really just been focusing on myself, then trying to go out less. Kasi feeling, ganon. ano na kasi ako, I turned 25 a couple of days Super ago. bagets! Pero ganun, nandung ano ka na, nasa Oo. ganung... Sabi ko quarter life Ay, crisis ba ang quarter tawag life? dun sa ganung kaandor? Meron ganun. Meron Oo. tinatawag na quarter life crisis eh. Pero it's just a phase. Yeah. So I'm going out less. I'm trying to go back to fitness na natulungan din ako ni Jan. Which I've really been having a hard time din trying to do kasi ano din ako medyo may pagka baliw-baliwan din Ay, ako. baliw-baliwan! Alam ko yung Yung ganyang focus ko ay baliw-baliwan. iba-iba talaga. Oo. And marami akong gustong gawin in life. Yun yung ano talaga, jack of all trades fantasy yung gusto kong gawin. Okay. So I've just been journaling, reading more books. Wow. Health and wellness. Oo, I know, right? Nandito ka sa ganun yung era, kumbaga. How about si John, nung hindi pa niya nakikilala si Kylie? Ayun. Ako, I came from a all-girls school, tapos before I didn't know yung trans. So, and then eventually, nung 2017 ko nalaman yung first word na trans, and then dun ako mas nag-align. And then hindi pa ako agad nag-transition eh. Pero eventually, I did, and then I'm 5 years on testosterone now. Ayun. Tapos, before si Kylie, I was in a 10-year relationship. Ang tagal! Mahirap tapatan. Ang hirap tapatan. Ang tagal, no? Actually, ayoko talaga mag-jowa, pero let's talk about it later. Okay, ayan ha. Oo, ayan ha. Nasa ano pa lang tayo, pero parang ang dami Ang natin. dami na. Ang dami na agad na naichichika, di ba? Pero naisip nyo ba na darating yung panahon na kumbaga makakahanap kayo or darating kayo sa ganitong klaseng setup? Ako naman kasi, very open ako to meeting people in general. Tsaka, sa akin kasi, hindi ako naniniwala sa gender. Parang, when I find love, I meet people, I talk to people, wala akong pake in terms of gender. Oo. I dated cis men, I've dated gay men, I've dated trans men. Parang, I don't care. Basta as long as lalaki sila in general, okay lang sa akin. How about you, John? Ako, so, yung reason ko bakit ako na-attract sa trans women was because of US Drag Race na si Carmen Carrera. I mean, in drag, gusto ko siya. And then out of drag, sabi ko parang hindi ko kaya. Sabi ko, bakit yun? Tapos, so, inaral ko lang kung how to go about it. Because, syempre, kung I'm a trans man, I don't wanna be hypocrite sa trans women. So, I open my range or spectrum sa other people as long as they are feminine. Yun lang. I'm attracted to feminine looking. I'm not attracted to mas masculine ba sa akin or parang yun. Okay. Pero ito, we wanna know, syempre, actually, alam mo, pinapanood ko yung mga videos ninyo, nakakakilig. Ay, Lalo oo, na totoo yun. yung kinuwento nila yung love story nila. Pero I wanna know yung first impression nyo sa isa't isa. Actually, na-stress ako dito nung una. Na-stress ka? Ay, totoo. Naalala ko sa kanya. Parang, interesado ka ba talaga? Ay, Gusto mo ba ganon? talaga akong kausapin? Bakit naman may ganon? Nang nag-match kasi kami, we matched on Bumble. Okay. So, nung una, so ako nag-message sa kanya kasi women messages first on dating apps most of Okay. the time. So, nag-message ako sa kanya, tagal mag-reply. Mga gano'ng katagal yung sinasabi mo matagal? As in hours. Ay, Hours talaga yung ganon. reply. Okay. Tapos nagkaroon ng moment, isang buong araw, di talaga siya nag-reply. Natatandaan mo kung ano yung unang message mo? Okay. Aaminin ko na sa mga kamatches na. Yes! Aaminin ko na meron akong templated message for the boys. As in, meron ako, ikakopy-paste ko na lang talaga. Templated talaga. Ay, may Oo, template. may template. Pero alam mo, ginawa ko with Jan, mano-mano kong message talaga. Ang problema ko lang, hindi ko masasagot yung tanong mo kasi hindi ko maalala. Ay, kasi... Kasi hindi templated. Oo. Kasi hindi ko maalala. Yun pala Ako yun. naalala ko. Ay! Wala ka lusot talaga! Wala ka lusot! She was telling na, I don't know if you will notice this message, pero I find you attractive. Parang ganyan. Iba pala yung Ibang galawan klase, ng kaya pala Kylie. Smooth lang ba? Smooth. lang. Pero Tamang defend ko yung matagal ako mag-reply. Okay, sige. Okay. Sige nga, Sige okay. nga. Kasi, ayun nga, as I mentioned, I came from a 10-year relationship. And then,
tinry ko pa lang, first time ko mag-try ng Bumble or dating app. Kasi parang before, nung single ako, wala pang dating app eh. So first time ko siya encounter. And then I was signing up, tapos may testing pa ng left and right. Hindi ko masyala. okay. I mean, alam ko siya because of my friends. Pero first time ko kasi nandun na yung mukha ko. I mean, eto na. I mean, I'm So presenting gumagamit ka myself. before ng ibang I mean, image? What do you mean? Ginagamit ko yung account ng ibang friends ko. Okay. Pa-try na. Hindi mo personal account. And Okay. then, parang, nung nandun na, as in, one of the first match si Kylie. Agad. Tapos siya din yung first message. Sabi ko pa naman, pag tumagal ako ng isang linggo, try ko mag-premium. Ay, hindi niya ako pinatagal ng isang linggo. Ay, grabe. So ano yung talagang nag-push sa'yo? Parang okay to. Oo, Okay tama. siya, ganon. Ayun, because she was really funny and may technique pa siya to, Personality. to catch my Diba? attention. Personality yan. Yeah, ayun, more on personality naman. Pero, I mean, I didn't really look much nung photos niya. I mean, yeah, I know na maganda siya, ganyan. Pero, yes. more on personality. Here Kasi talaga. hindi niya makatch yung attention ko kasi matagal ako mag-reply. Because may routine ako, 8 p.m. tulog na ako, ganyan. So hindi mo siya sinasadya na matagal siyang replyan. Talagang No, yun lang yung sistema mo. Yeah. Kumbaga. Pero how about Kylie? Bakit naisipan mo siyang i-message? Actually, before pa ako mag-swipe sa dating app, sabi ko, kasama ko yung friend ko nag-swipe ako ganyan, normal day. Tapos pinakita ko sa friend ko yung photo niya na hindi ko pa nasa-swipe. Sabi ko sa kanya, jajawain ko to. Wow, ganun! Ganun agad! Talaga siya kahit sa mga pictures na everything. Crush ko Destined to talaga be. siya. Grabe no! Sa early stage pa lang masasabi mo na. Jajawain ko to. Tapos pagka-swipe ko, match. Match agad. So parang ang bilis sumagot nung manifestation na yun, no? Naniniwala kasi ako sa manifestation. Ako din naman If you talaga. want something, just say it. Yes, dahil somehow talagang ibibigay sa'yo yan, ano? Pero ito, sa full circle moment naman tayo dito, sinasabi ng marami na ang kwento nyo ay parang switch, ganyan. Parang perfect balance, isang trans woman and then trans man. Para sa inyo, ano ba yung pinakamagandang part ng pagkakaroon ng partner na dumaan sa ganitong klaseng transition? You know, para sa akin, isa sa mga natutunan ko din in terms of dating other people. Other people's sexuality, ganyan. So, like, alam ko what to expect. But one of the things that I really do like about being with a trans man is that naiintindihan niya yung struggles ko bilang tao. Naiintindihan niya yung mga mood swings ko. Naiintindihan niya yung mga insecurities ko sa sarili ko. Kasi he's also going through the same thing then as me. And I think the same goes for Jan din kasi mas naiintindihan ko rin siya on what he's going through. Yeah, ayun. For being a trans, sometimes people tend to say, kasi second puberty namin siya eh. So, you're undergoing para kang teenager ulit na may mood changes. ganyan. Definitely. And then other people na kilala ka noon would tell you na, oh, nagbabago ka, kaka-transition mo yan, parang ganon. So, with us, it's just clicks and we understand each other better. And actually, hindi eh. Parang hindi na namin kailangan i-explain yung sarili namin. We just click in a sense na naintindihan namin yung we're in the same shoes, parang gano'n. I love it. Na parang nakaka-relate sila sa isa't isa. Kaya hindi nila tinitake it against sa isa't isa. Kasi alam nila yung pinagdadaanan. Oh, totoo yun. Dahil kasi talagang pag sinabi natin na pag napunta ka sa ganitong situation na mag-trans ka, isa sa talagang pinaka-problema yung magiging mood swings na involved. Tapos yung syempre pagkakaroon ng testosterone, estrogens, yung ganyan, talagang mag-under ko ng isang katutak na struggles. Pero yung makakaintindi sa'yo, feeling ko yun yung talagang makakapagmahal sa'yo ng totoo eh. Nang yung walang bahid ng yung pagkukunwari. Yung sinasabing Totoo. gano'n. At saka hindi ka i-judge. Kasi Oo, walang naiintindihan judgment ng doon. isa't isa. Pero ito, alam naman natin na may mga tayo mga stereotypes, maraming mga misconceptions pagdating sa pagiging trans man and trans woman sa mga ganitong klaseng relationship. Ano yung pinakamalaking myth na gusto nyong basagin? Na hindi kami nag-factory reset. Yun na nga! Totoo. Yung iba kasi, di ba? Yeah, kasi a lot of people say na parang, hala, nagbalik low, babalik din naman yan sa ganyan. Oo. Ma-realize mo rin naman na gusto mo rin naman ng cis man, cis woman. True. But at the end of the day, we chose each other. Yun yung pinaka-importante para sa akin. How about you, ayun, Jan? I'm just gonna add. So, hindi naman siya sa gender ba?
Parang ganyan. Hindi rin siya sa sex or gender. It's more on a connection regardless. Eto, gas-gas na, pero it's regardless what's in between our legs. I mean, I'm attracted to Kylie regardless of what she is. I mean, as a person lang talaga siya. I mean, I love her as she is. Totoo yun. Dahil Ganda. kasi ako, I never believe na pag sinabi mong nagkaroon ng ganyang pagkakataon, it's a factory reset. Your orientation, your preferences, yun na yun eh. So, walang makakapagbago doon. Magkaroon man ng ibang preferences or whatever, still, considered na talagang kayo ay talagang sabihin na napaka-aware niyo sa inyong sarili. Hindi niyo kinakailangan ng judgment na ibang tao. Sila yung may mali. Okay, ako naniniwala ako doon. Sila yung may mali dahil hindi kayo naintindihan. Totoo. It depends na lang talaga kung paano nakikita ng ibang tao. Kasi, di ba, may mga tao talagang close-minded na hindi nila naiintindihan yung mga ganitong klaseng bagay. And you have this very unique love story. And I feel like ang daming nai-inspire din ng mga kamachis natin, lalo na yung mga nandyan sa sitwasyon. But wala silang, wala silang courage. Na, alam mo yon ilathala yung kanilang pagmamahal, 'di ba? And speaking of that, meron bang mga instances sa buhay nyo, like sa family nyo, na nagkaroon ng clash because of this kind of setup? In terms of friends, I choose my friends very wisely. Dapat. Never had any issues naman din sa pagpakilala ko with Jan. Very open talaga yung friend groups ko. In terms of family, I think in any kind of family, especially in an Asian family, Right. regardless of gender identity or orientation, they are always very protective. Totoo. Always. Regardless kung sino pa man yung ipapakilala mo. As long as nagpakilala ka, protective talaga sila. Yun yung masabi ko about like family. Pero, ayun, for me, both our parents naman accepts yung side namin. And then, wala silang question of us. Siguro if nagkaroon ako ng clash, is more of the people na around me back then. So, yeah, dun ko na feel na, okay, even if yung mga kasama sa LGBT community, sila pa yung mismong actually nagkakaroon ng backhanded comments of transphobia. Ganun. So, yeah. Sila pang mismo na nasa loob ng circle. Yeah, parang siguro hindi sila sanay na, okay, before kasi, syempre, I was dating cis female, ganyan. And then, first time na I dated someone na trans woman. And then, parang dun ko pa na-feel na, okay, hindi pala kayo fully supported. I am trans. So, anong difference for dating a trans woman? So yun lang yung clash. And then, I chose my friends wisely na after that. Totoo. Talagang kailangan pipiliin mo yung circle mo eh. Kasi it can affect you mentally, di ba? Physically. And I feel like with your circle, yung support system nyo, talagang masasabi mong solid. Kaya nagfo-flourish yung kung anong meron sila. Totoo yun. Dahil kasi napaka-importante pagdating sa ganyan. Alam mo, yung nag-uumpisa ka pa, yung meron ng attitude towards dun sa yung palang pagdi-describe na, ay kasi trans ako. Parang, Parang yung ganun palang, ano ba yan? Ba't kinakailangan ng judgment? Ang pinag-uusapan natin dito, gusto kita maging kaibigan. Kailangan unawain mo yun. Na yun yung yun yung gusto ko na relationship natin. So bakit iniintindi mo pa yung mga differences na ganyan? That's right. Pero ito naman, ito ang ating tatawaging match-made verdict. Kung ilalarawan yung isang, kumbaga yung relasyon ninyo, ayan ha, isa sa isang salita or even kanta if you want, ayan. Ano ito? Chaotic. Ha, talaga? Why? In a good way. In a Okay. good way. Kasi hindi super halata, especially the first few times na nag-date kami ni Jan. Tahimik kasi siya. Talaga? Kabaliktaran mo, gano'n? Matagal kasi ako. Kaya nga. Pero nung lumabas na yung tunay na ugali niya, ang kulit niyo. Diba? Ibig sabihin talagang very comfortable siyang ilabas yung totoong siya. So, chaotic kami kahit sa bahay. Talaga? Oh my God. How about you, John? Ako, I will describe it as lucky. Lucky ako to find someone talaga. What? Sabi ko, hindi ako Ang naghanap haba ng hair mo relationship. talaga, no? Yung answer ko ay funny. Sa kanya, Sa kanya, ay talagang full of sweet words and talagang very mararamdaman mo yung talagang love niya and
very passionate siya about Kylie, no? Ayan. Pero syempre, eto na. Mga kamachis, hindi pa natatapos dyan. Eto na, meron tayong pa-quick match game. Pero ito, this time, wala siyang explanation. Okay? Magsasabi lang tayo dito ng isang category or kung sinong mas ganito, mas ganyan. Kung baga, laglagan na to. Laglagan na to. Sino kaya? Okay, eto na. Sino nga ba ang mas seloso? Ako. Admitted, Oo. Ako. Diba? Walang explanation. So, ayan na. It's Kylie. Okay. Sino naman ang mas matagal mag-ayos sa pag may date? Kylie? Jan. Tingnan mo Si naman, Jan. Black. Si Jan. Teka lang. Kasi, Bago. sige, Ayan na! May explanation. Okay, fine. Sige. Short explanation lang daw. Short explanation. Kasi magme-makeup pa siya. So, tinatagalan kong gumising. So, nauna siyang gumising. And then, tsaka pala ako gising. Tapos ka na maligo. Okay, tsaka pala ako tatay. Doon ka palang kikilos. Yun naman okay. pala. Ina-adjust niya. Pero ito, sino ba yung unang nag-I love you? Ay! Teka lang naman! Sino nga ba? Ako Ikaw! Ako na. Ikaw na talaga to. Ako. Okay, sige. Bigyan kita ng chance to explain. Yun na yun! When you say I love you, no explanation needed. That's true. Ay, totoo naman. Talagang nararamdaman mo na lang yun doon. Oo. No? Nadulas lang talaga ako, no? Talaga? Ikwento mo sa amin. Okay, sige. Ikwento mo sa amin. Paano ka nadulas na nagsabi ng I love you? Hindi ko maalala yung pinaka-unang-unang beses. Okay. Basta ang pinaka-naalala ko, meron lang one time nasa car kami, I think pauwi, na Okay. ihahatid niya ako somewhere. Tapos basta may binigay siya sa, I don't think if it's food or a gift, na naalala niya something that I talked about. Tapos I love you. Talaga? Siguro parang sobrang na-appreciate mo siya. Na-appreciate. Nadulas na lang talaga. Nadulas. Nagkaroon ng sariling utak yung bibig mo at sinabi yung word na I love you. Pero eto, sino ang talagang mas masarap magmahal? Si Jan. Ako, Ay! hindi ako si Jan. Hindi ko si Jan. Talaga? I think yung facade lang sa labas. Pero pag kami lang kasi mas malambing ako. Talaga? Intense. Isisingit ko yung ulo ko sa gitna pag nagsa-cellphone siya, ganon. So very clingy siya, touchy, very... Oh, grabe naman ang mga ano ko dito na para napapasana all na lang talaga. Paano ba magmahal ang isang dyan? I'll be more understanding. Tapos, I'll let you be... Nung una kasi, nung first overnight namin sa kanya, bawal kaming sa room. So, sa sala kami natulog. Ay, ganun. Okay. Like, para kaming high school. Tapos, pero ayun, parang ayaw niya magtanggal ng makeup, matutulog na kami. Sabi ko, Ganong level? Ano to? Parang may pelikula ako na panood na ganito, ha? Ayaw kasi nahiya siya. nahiya siya. Eh sabi ko, no, I accept you for who you are naman. I mean, Ay, ang ang ganda kaya. Ay, Ang ganda. Ang ganda mo talaga. Ikaw Wala na ba ako? Ang pula. Oo. Yung nadagdagan yung blush mo. How about you, Kylie? Paano ba magmahal ang isang Kylie? Maano kasi ako, I think maalaga ako in many aspects. Mahilig ako magluto kasi. Ay, sarap. Mahilig ako magluto. Tsaka, thoughtful kasi akong person. I try my best to be as sweet. Tsaka maano ko sa words of affirmation. Mga words of affirmation. Yun yung love language mo. So, laging may assurance din talaga si John. Siguro pagdating sa ganyan, importante naman din talaga eh. Yes. Yung sabihin na natin yung mga words of affirmation. Kumisan nga kahit hindi ka magsabi ng, kahit wala kang ginagawa, pero merong words of affirmation, parang nabuboost lalo yung confidence mo, mas lalo sasabihin mo, ma-express mo yung talagang pagmamahal mo sa tao. Totoo yan. That's true. Pero ayan, if you have like a short message para sa isa't isa, ano yun? Para mag-umiyak. Pamupigilan! Hormonal pala, hormonal. Ano yung something na, siguro pwede rin yung something na hindi mo pa nasasabi sa kanya, tapos gusto mong sabihin. want to marriage, ano? Marriage, Oh ano? my God. May vows na to. Nasa vows na tayo. For me, one thing I could really say is that regardless of what other people say or like what they think of you, of me, of us, I'll always choose to be there for you. Or I'll choose to stay all the time.
Ganda. Ang sarap tong assurance na yun, no? Na parang, naman. parang nandito lang ako anuman ang mangyari. Yes. Naka-ready na yung tissue namin. How about John? Ako, thank you for coming to my life. You're teaching me ways na hindi ko ay nakala matututunan ko in a younger, partner. Ganyan. Kasi sinasabi niya, pag bata, ganyan, wag, ganyan. Pero hindi. Sa atin, ang dami ko natutunan sa'yo. And then, at least may natututunan ka naman sa akin. But yeah, I'll always support you naman. Ah. Uwi na po kami. Tapos na. Ang sweet. Ang sarap. Ito yung mga salitang ang sarap ulit-ulitin. Kaya pwede nyo ulit-ulitin ito panoorin. Itong episode na to. Hindi, diba? Parang ang sarap lang na isipin na may taong talagang sure na sure sa'yo, na alam mong hindi ka iiwanan, na alam mong nandyan lang siya, ano man ang itsura mo, ano man ang estado mo, talagang nandyan lang siya para sa'yo. Malaking bagay yun eh. Diba, Kahit na Dok? sino, parang sabihin mo, pag nakakita ka ng tao na napaka-compassionate, nandun yung empathy, ina-acknowledge ka at lahat-lahat, siguro parang ayaw mo ng parang huwag ka nang umalis. Dito ka lang sa tabi ko palagi. Parang ganun yung feeling. Diba? Pero I wanna know, kasi nang nakikita natin, very sweet sila, passionate, diba? I feel like sa isang relasyon naman, hindi naman talaga smooth sailing course. yan. Meron Ano naman. yung mga major na na-experience nyo na nag-test ng relationship nyo? Ayan na! Siguro, moving in together. Kasi, syempre, it's a new thing for her. Bago siya eh. Ako, I live on my own. Tapos siya, she lives with her mom. So, syempre, yung dynamic nun is going to change. Yun yung naging namin. Pero, it was a test for us din naman eventually. So, I'm a date to marry guy. So, hindi naman siya, okay, ngayon, testingin natin. Ganun. Oo, testing the waters. Oh. But yeah, we're here and yeah, we're on our own. Same lang. Same. Same lang. So, yun talaga yung pinaka-ano. Kasi nandyan yung adjustments Yun yung and all. sinasabi ko eh. Kasi parang, sinasabi ko sa kanya, ang hirap kapag walang problema. Oh. For me, mas prefer kung may problema na kayang lutasin kaysa sa walang problema and it's perfect. Oh, that's interesting, no? Kasi dun mo makikita at mas makikilala at magigage ang isang tao. Oo naman. Apaka-imposible na sabihin mo may mga perfect relationships eh. Imposible yon. Ang maganda rito, yung how you'll be able to cope and at the same time solve itong mga simple or small problems na nangyayari. And then at the end of the day, parang ayos na siya. Tapos nagawa natin ng paraan. It's not about yung, kung may argument, it's not arguing with the person. You're supposed to solve the problem. Kaya kung minsan merong argument, yun yung dapat intindihin ng tao eh. Na hindi tayo nag-aaway dito. Binibigyan natin ng solusyon yung problema natin. Ang ganda nun. And dito, based sa sinabi nyo, talagang kumbaga napagtibay kayo itong struggle na napagdaanan ninyo. Yes, there you have it mga kamachis. Pero syempre, sabi ko sa inyo, marami tayong sorpresa dito. Hindi pa rin natatapos dyan dahil meron tayong isa pang segment para sa inyo na talagang I believe na talagang very excited din kayo dito. Kaya naman drum roll please. Oo. Kanya-kanyang sound effects. Duk-duk-duk-duk. Ayan, oo. Ito ay tatawagin nating match or trash. Ano bang meron dito sa segment na to? Okay, eto. Kapag sinabi lang nating match, ibig sabihin yan ay may potential pa to. Ipupush pa rin natin yan. Ang isang relasyon or sitwasyon, ibig sabihin may pag-asa pa. Pero pag sinabing trash, ibig sabihin naman yan, wala na, let go na. Oo, for your peace of mind, for yourself, ganun lang kasimple. Syempre, eto na, mayroon tayong babasahin na senaryo. At ang mga kwentong ito ay base ito sa mga totoong experience ng ating mga kamachis. Okay, syempre kasali dito ang ating special guest. Sasabihin nila kung ito ba ay match or trash. Eto na. First story, ang title nito, Ang Dugyot ng Boyfriend Ko. Title pa lang, di ba for the react na kayo talaga? It's Why trash naman na agad daw? yun. Oo. Ito ay from She Further Direct 330. Ayan. Okay.
Gusto ko lang mag-rant at humingi ng advice. I am planning to break up with my boyfriend, male 32, for 5 months after visiting him for the first time and realizing how dugyot he really is. Gano'n kaya kadugyot to? Okay, ito na yung context. We met at a friend's wedding. He's from NCR, but had to move back to the province to handle their family business. After his dad had a stroke, so we became LDR. So eto, last January, I decided to visit him because I missed him. And for context lang daw, he smells nice naman. Okay, so maayos naman daw manamit and doesn't look unhygienic at all. Kaya sobrang shock ako sa na-witness ko. Ano kaya yung na-witness niya? May idea kayo? Wala pa. Okay. Unhygienic. Outside their house was clean. Inside was a nightmare. Ano kayang meron? The whole house smelled like dog urine and poop. I tried not to react because I didn't want to offend his family. Looks like they're already used to it. Siguro parang na-immune na lang sa amoy, di ba? And during lunch, I noticed hardened rice stuck to the plate and spoon. The glass they gave me smelled like sebo. Ganon. Basta ang baho, hindi ko maintindihan, sabi niya dito. Okay. So, ayan ha, ang baho daw. I lied and said I was on a diet. Bigla na siya nag-diet, no? Okay. Kahit gutom na gutom. So, I only ate fruits. Mabuti at naniwala naman sila. After lunch, I offered to wash the dishes. But the sponge was soaking in dirty water with small black worms. Yikes! Sobra na yan, ha? Hindi, tumataas yung balahibo ko kasi pag may mga bulating about ganyan. Kasi yung imagination ko talaga, nakikita ko agad. Oh, eto na. The sink looked like it hadn't been cleaned in ages. His sister stopped me and told me my BF to just take me to his room. Akala ako, mas okay na roon. But Diyos ko, his room was worse pala. Strong foul smell, piles of dirty laundry na parang bundok sa dami, bed sheets and pillows that look like they hadn't been changed for years, empty soda cans everywhere. I confronted him kasi hindi ko matiis. He said he was busy, but he mostly just plays MLNCOD lang naman. I offered to help him clean kasi nga naaalibadbaran na talaga ako, but he got me and said, we should cuddle first. Unahin ang cuddle talaga sa gitna ng chaos. Okay. Okay. Then before I could even react, he suddenly pushed me onto his bed and the smell was unbreakable like stale saliva or bulok na Yeah. bagang. Ano? Parang hindi ko ma-imagine yung amoy nito. Parang Bulok naamoy ko na bagang. nga ngayon eh. Diba? By just saying it, diba? I stood up and snapped. I called him lazy for not even changing his bed sheets, but having time to play games all day. He got offended, brought me to their garden, which was actually clean naman, then ignored me like I was the one pa who needed to apologize at Manuyo. I asked him to take me to the terminal and went home. I literally wanted to bath in alcohol because the smell stuck to my cardigan. Am I overreacting or is it just a valid reason to end the relationship? Previous attempt, I messaged him calmly afterwards saying I was just concerned about their health and hygiene. He just heart reacted lang daw. Now we're talking and I'm planning to break up with him na. Sagot ako. Agad-agad. Ayan na! Agad-agad ha? Ano ang say nyo? Is it trash or match? For me, trash siya agad. Based on reaction. Literal trash. Trash na ako, ano? Trash na ang tawag. Yes. Ayun, Okay. I think doon papasok yung upbringing ng person. So, Exactly. kunyari, dati kasi before, when I was younger, akala ko yung upbringing same. Because with my friend's house, ganun, medyo same eh. And then I met a person na iba yung upbringing. Yeah. So, we cannot change it overnight. Even years, you cannot change that. So, kung ganun na talaga sila, hindi mo din pwedeng i-call out eh. Because, paano kung yun yung tama sa kanila? Eh, Oh, sa'yo, yeah. So, hindi din siya, paano ba, negotiable or what? Tapos kung hindi ka rin lumaki ng ganon, it's very hard for you to adjust. Or kung tatanggapin mo nga lang na ganon siya.
So yeah, for me, trash siya agad. Ate girl, run. Run, yung pinakamabilis na takbo. Kylie, how about you? Trash. Trash. Wala Sweet kang girl talaga siya. Wala kang explanation. Hindi talaga. Oo, automatic na, no? Pero ito, may follow-up dito, ha? Sabi, hello, I didn't expect my post to blow up. I think I need to post an update since a lot of people have been DMing me rin asking for one. I originally posted here on Reddit because I needed opinions and insights about my situation. After I arrived here sa Manila, I didn't know that he actually followed me pala. We talked dito sa place ko, but it didn't end well, lol. I voiced out my concerns in the gentlest way possible kasi ayaw ko ma-offend ko siya. I told him that the situation in their house was really bad. I even suggested different products they could use every day. I literally provided links already, like he just needed to check them out na lang. I was basically acting like an ambassador for those products with how much... Gusto ko yung naging affiliate, ano pa siya, no? I was promoting them and secretary ng DOH, kapo-promote ng cleanliness and healthy lifestyle. Napunta na sila sa DOH. I also gave him the benefit of the doubt and carefully asked if his sister and his mom were mentally okay, since mental health can sometimes affect situations like this based sa comments nyo and research ko. I made sure to ask respectfully, pero he got offended. He said that there's nothing wrong with them and that I have no right to judge their way of living. I snapped because he raised his voice. I said that I was just concerned about their health and that I didn't mean to offend them. But he just said that they never get sick naman daw and that I'm just being overly dramatic daw and maarte. Nagpintik talaga yung tenga ko noon. So I broke up with him tapos parang siya pa ang kawalan na magsisi raw ako na nakipag-break ako sa kanya. Sinagot ko naman na hindi siya kawalan kasi dugyot siya. Block na siya sa lahat. Oh my God, good for you, girl. Good for you. Kasi nga, hindi mo, pag of course, pag nakasanayan na talaga ng tao, hindi mo sila agad-agad mababago. And ayaw mo naman dalhin yun sa magiging pamilya nyo at sa magiging anak nyo at sa mga susunod na generation na maa-adapt na naman nila yung ganong klaseng nakasanayan or practice. Diba? Okay, balik tayo. Napaka-traditional ng pamilya namin na pag sinasabi noon kahit sa elementary, pag sasabihin, bibisitahin yung bahay, talagang they make it a point na kailangan malinis ang comfort room kasi it reflects kung anong klaseng pamilya meron kayo. Pag madumi yung comfort room, sorry. Parang ganun. Parang na-judge mo na sila doon. Judge mo na kagad yung ganun. So, sa akin, sabihin ko na kaya kong mag-tolerate ng lahat ng klase ng amoy kahit na sabihin mo, patay yan or whatever. Pero pag nakakita ko ng talagang ganito yung magiging jowa ako, sorry. Sorry na lang. Sorry talaga. Baka hindi pa ako makatapak dun sa bahay nila. Totoo. Kasi I can enumerate at least siguro 10 bakterya at 10 klaseng sakit ang pwedeng makuha ko dahil sa pagpasok ko Totoo. doon. So, pwedeng mag-trigger ng asthma attack, magkaroon ako ng skin disorder dahil lumapit ako dun sa kanyang kama, tapos kagatin ako ng mga surot, di ba? Lahat ng allergic reaction. pati surot, mention mo na doon ka. So lahat pwedeng mangyari yun. So sana pagdating sa ganyan, syempre di ba kahit papaano, unang-una, kahit sabihin mo ka siyang malinis, pero pag nakita mo dun sa loob ng pamamahay nila ng ganun, sorry. Tama yung sinabi ni Janet and Kyle. Sorry. Trash na trash talaga. Trash na trash talaga. Trash na ang bango-bango niya. Tapos, pagdating sa bahay, kasi doon mo mai-imagine yung magiging future home ninyo. Na parang, kahit gaano kakalinis na babae, pero yung kasama mo, magiging dugyot. May chance and malaki ang possibility na maging dugyot ka na rin. Diba? Kahit gaano ka. Nahawa ka na doon. Nahawa ka na. Kasi diba? Ma-adapt mo tuloy yung ganung klaseng Definitely, ma-adapt. Ang lakas pa naman ng impact ng partner mo. Kaya that's why we really have to choose wisely when it comes to choosing partner. And based sa naging story natin ngayon, I feel like naging wise naman sila sa isa't isa sa pag-choose sa isa't Oo isa. naman. Oo naman. Oo. Ayan. Any final words sa isa't isa before we end this interview? Sa akin, buti na lang di ka dugyot.
Yun pala yun. 2 times a day kami 2 times a day. maligo. Perfect yan. Perfect. Malinis. Oo. Hindi, ako naman ang masasabi ko, well, thank you very much, Kylie and John. Palakpakan naman natin for joining us. Grabe. Sobra. What a beautiful story, no, for our pilot episode. And it's very inspiring na yung ganitong klase ng love talagang nag-e-exist. And I'm hoping din, no, sa mga ganitong klaseng love na alisin nila yung takot, alisin nila yung fear, and just, kumbaga, maging totoo ka sa kung sino yung minamahal mo. Because tao ka at the end of the day, isa kang tao, and ang isang tao, natural na nagmamahal, and lahat tayo deserve na magmahal at mahalin. How about you, Doc? Okay, sa akin isa lang. Siguro importante na intindihin nyo na you're not difficult. What is difficult are the people around you na hindi kayo naiintindihan. Na para bang galit na galit ka sa part na yan. Hindi kasi kaya ako naiinis. Kasi Gina siya hanggang doon, ngayon, ang daming mga tao na parang ang daming mga speculations na hindi nila naiintindihan about the LGBT community. Na pag nagkaroon ng ganitong pagkakataon na when we talk about their safe space, lahat yung mga soggy bills, bakit hindi siya napupush through? Dahil kasi hindi nila maintindihan na meron mga tao yung mga involved dito, hindi yung kung ano yung gusto nyo lang isiksik dyan sa mga isipan ng ibang tao. So sana sa akin pagdating sa ganyan, LGBT community, relax lang dahil kasi yung mga tao na sa paligid nyo, sila yung mahirap kausapin. That is true. Pero we wanna know, ano naman yung message nyo sa mga kagaya nyo rin, and of course, part ng community. Ang message ko for our sisters, brothers, and anything in between. Yes. Ang masasabi ko talaga is just continue to love the people that you want to love, regardless of anything. Not even social status. Lahat yun regardless of anything. Kailangan continue to love with your heart. Kasi sometimes a lot of people like to include their brain din ng sobra. Sometimes it's nice to just let go and just like the people that you like. And one thing I could say is for my trans brothers and sisters, it is okay to not do hormones. Because I know a lot of our trans brothers and sisters, merong sense of urgency na kailangan mag-hormones agad, kailangan pagawa like this, Nape-pressure. like that. You don't have to pressure yourself. You can be a woman even if you have male parts. Walang ano yun. Totoo Walang yan. problema doon. As long as you love yourself and you know yourself, I think that's very important. That's true. And you know your worth. Oo naman. Pagdating sa ganyan ang ganda ng sinabi mo dahil kasi siguro that's the time na you will be not only socially accepted but accepting who you are. It's the most Napaka-importante important yan. thing. That's true. How about you, John? Yeah, ayun. Add ko na lang. So, first of all, you have to love yourself and really accept yourself. Kasi kung hindi ka naintindihan ng ibang tao, ikaw dapat yung unang makaintindi sa sarili mo eh. Tapos, if you're confident enough na to love yourself and accept it, parang it's gonna come out there and be who you are, presenting yourself na. And then, regardless kung ano nang sabihin ng iba, it doesn't matter because wala naman silang say eh. It's your life still. I mean, other people will bash, let them. Kasi at the end of the day, may sasabihin at sasabihin sila. It's just a matter of ano yung tatanggapin mo sa'yo. Wow, beautiful. Thank you very much sa ating lovely couple for today. Maraming salamat. And baka you have something to promote? Go ahead. If you guys want to follow me on TikTok or Instagram, you guys can follow me at the Kylie Celebre. Ayun. Guys, follow me on TikTok and Instagram. It's Jan Pablo with 3 O. And then kindly follow Spill the Tea for our podcast. Wow! Thank you. Ayan, follow na tayo mga kamachis. Maraming salamat once again, Kylie and John! Thank you for sharing Thank you, your guys. love story. Maraming salamat. At syempre, after niyang chikahan with Kylie and John, hindi pa rin natatapos. Dyan mga machis, parang walang katapusan ng first episode talaga. Yes, dahil meron pa tayong another special guest for today. Yes,
Yes, mga kamachi, sabi ko nga sa inyo, hindi natatapos ang sorpresa natin. Kaya naman, ipakilala na natin ang ating next guest. Please welcome A4A! Bumati muna kayo! Hello mga kamachis! Hi. Hello sa friends and family! Yes, grabe no. Sila po mga kamachis, hindi lang sa music nagmamatch. Pagdating sa puso at sa pag-ibigan, ganun. Wow! Ayan, kwentuhan nyo naman kami kung paano ba kayo nagkakilala. Ayan. Kaninong version? Ay, magkaibang version. I love it. Magkakaalamanan talaga tayo kung ano yung magandang version. Nung college kasi, hindi pa, kasi EREG students kami pareho. Okay. Tapos, nung time na nun, yung mga ka-block ko, mga kaklase niya sa music. Tapos sabi nila, may kamukha ka talaga na taga-music. Sabi ko talaga, sino? Sabi nila, lalaki. So, na-offend ako. Parang, lalaki. Mukhang lalaki, gano'n. Mukhang lalaki. So, na-offend ako. At sabi ko, so mukha ba lalaki? Tapos sinad nila yung profile. Tapos sabi ko, ay, medyo cute. So, okay lang. Ay! Parang sabi mo, pwede. May ganon. Hindi na ako na-offend. Ah, wow. Dali na convince, ha? Profile picture. Diba? Profile picture pa lang yan. Tapos, And then, parang after a few weeks or months, pinag-meet nila kami sa school. Na parang, ang tawag nila sa school, sa kanya, Kyla. Ang tawag sa akin, June. So, eventually, di ba, pinag-meet kami ng friends, oh, ng wow. classmates. Ang galing. So, ano yung story mo naman, June? Ano naman yung version mo? Ganun, akin yun. Inangkin na niya, oo. So yun din. Tapos, nung nag-meet kami, ay tuloy ko ba? Ituloy mo, sige. Nung nag-meet na kami, kasi nga, tama naman pala yung story yan. Nung nag-meet kami, hindi naman kamukha di ba? Hindi, as in, hindi So, naman. hindi. So, walang Para magdi-disagree ako kasi, Doc, di ba, magkamukha sila. Magkamukha kayo Totoo. And sabi nila, mga kamachis, pag magkamukha daw yung magjowa o yung magpartner, sila talaga yung Sila talaga nagkakatuluyan yung- hanggang dulo. Kayo ba naniniwala kayo doon? Sige. Dapat. 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 Dapat maniwala. Kasi magkamukha, ayan, imaginein mo. Oo, even totoo yung yun. shape ng face, nose, magkamukha. Baka magkapatid kayo, ha? Charot. Oo, nagkakahawig. Oo, meron namang couple na pag hindi, alimbawa, bago lang sila, and then eventually, sa sobrang lagi silang magkasama, yung mga kasama nila sa paligid, napapansin Pansin na na magkamukha. nagiging magkamukha na sila. Pero kayo, hindi pa man din kayo noon, marami na nagsasabi na magkamukha kayo. Oo, pero kayo ba, ano yung first impression nyo sa isa't isa? Gusto ko malaman to. Actually, Wow. Ay, hindi mo pa natatanong? Hindi ko alam. Ay, ano kaya? Nauna ko siya nakita. Ang suplada, kasi Ay. all-girls school yun. So Okay. parang, Pili lang yung may voice. oo. So parang 10 lalaki lang kami sa school natin. Tapos, usually, pag may nagkakasalubong kaming sige. lahat. Ako may context din eh. Kaya, Ay, oo. alam ko lang ba't akala sa plana. Kasi nung, di ba, konti lang silang lalaki. So, konti lang options ng girls. Tara! Girls, May mga as in, options. literal, ang dami kasi nagkakagusto sa kanya ng time na. Ah, Narinig ko na Kasi wala naman choice. Ang lakas ng dating mo talaga, Sampu June, lang kami ha? doon. Hindi. Wala Alam lang mo, talagang choice yung mga tao. I-reveal ko sa kanila. May time nung medyo bago pa lang kami. Naglalakad kami sa school. Tapos may lumalapit lagi nagbibigay ng bracelet, humihingi ng Wow! So parang grabe, sino ba tong kasama ko? Ah, may ganung ano ka, Ganun thinking. ako kataas. Wow! Okay, tapos, Hindi ka pala ng context. Ah, sige. oo, may context lang daw. Oh, yun na nga. Tapos nung nakasalubong ko siya, tumitig siya, tapos umalis ng tingin. So, tinitigan ka lang? Oo, parang, ha? Bakit mo naman siya tinitigan lang ng ganun? Yun pala, sobrang labo ng mata. Ngayon, hindi siya nakasalamin. Pero sobrang, hindi niya kita. Ganon. Pero wait, feel mo ba if nakasalamin at kita kita nun, papansin? Eh, kasi, so, hindi, ina-assume ayun, mo na hindi, pag hindi, nakita hindi. So, feeling ko mag-aaway sila sa episode natin. Then, malaman. ina-assume ko, dahil ka-chat na kita noon, so parang mag-hi hello man lang, di ba? Parang, magkakilala tayo. So sino unang nag-initiate Siya, ng chat? siya. Hindi.
Hindi, no. Siya talaga. Siya? So, Yung sa kanino kami maniniwala? Receipts. Wow! Iba na talaga yung mga babae. Laging may resibo yan. Kaya hindi- Documented, Documented. Kaya hindi kayo pwedeng magloko. Hindi, yung account ko, yun, ang tamang Okay, sagot. fine. Yung Sige, account kwento ko. mo na. Kasi Okay. yung friend kong, yun nga, yung kamukha raw kayo, magkamukha raw. In-add niya si Kai, or nakita niya friend ko na si Kyla sa Facebook. Facebook pa yung uso dati. Tapos sabi, uy, friend mo pala to. Mag-hello ako. Hello, Merry Christmas. Kasi Christmas season na. Tapos pagkakita ko, ayun, nag-chat na kayo. Nung, Hindi pa. Nireplyan kita para mga 3 days after kasi kala ko parang sino to? Ganun. Ay, kilala pala kita pero feeling ko parang Oo. scam lang. Scammer. Napagkamala pa nga scammer. Talaga. Reputation niya. So, ako parang, May ganun kang naririnig Parang, about him. Tapos nung nakita ko nga na parang may message na sila, may kwentuhan na. Natakot ako kasi loko-loko yung friend kong yun. Baka kung ano, Sabihin. baka nilalagyan. Oo. So, hindi ko alam, baka nangungutang na pala. Ini-scam na siya, no? Scam na. Tapos yun, dun, parang tinuloy ko na yung kwentuhan. Crush niya pala ako. So parang, Ay! hindi. Masaya pala. Masaya pala. Grabe. So, sa madaling salita, sino nag-amin ng feelings nila? Yung nagsabi talaga na, okay, I like you or I love you. Umamin Ganun. ka na. Ay, wait. Oh my gosh. Alam mo, naalala ko ngayon lang. Oo. After so long, naalala ko. No, may time, kasi tumatawag kami sa pwede ko ba sabihin? Okay lang. Kasal na kami. So, I'm sorry, mom. Anyway, Eto na. Sige, nanonood si mom. tumatambay kami sa dorm niya. Tapos, may time, parang, alam mo yung nagsascribble siya sa likod ng Oo. shades. ganyan. Yes. Tapos, may time, parang naglagay siya ng I. Tapos ako, wala lang, kunwari, Oo. dead man yun. Pero alam mong yun. Oo, nagsulat Oo. siya ng I. Tapos ang nispell niya, parang I love you ata or something. Tapos ako, kunwari, hindi ko alam. Tapos sabi ko, ano yun? Ay, kasi ang gusto niya talaga ay marinig niya mula sa bibig mo na sinasabi mo yun. So, nung Filler lang siya. Kalabaw yung sinusulat. So, asumera lang pala siya nung time na yun, no? Ay, iniisip ko lang. Oo, pero eventually sinabi din niya sa'yo. Oo, tama ba? Di ba weird yung pagsabi mo nun? Magkaaway lang tayo. Oo, kasi magkaaway kami. Sabi, ako magkukwento. Sige. Di ba? Kasi Ikaw yung galit eh. lagi kami magkaaway dati eh. Sure, baby lang tayo nun. Nung una kami nag-meet. Kasi siya, ang hilig niyang pumarty talaga. College life, alam mo yung party. Yeah. Baby nga. Tapos ako, hindi masyadong ma-party. Tapos iba nagkakakwentuhan na nga kami, nag-uusap-usap na kami. Tapos nalaman ko parang may ina-entertain pa pala siyang ibang guy sa party. Kasi Oy! Teka na, entertainer! wait. Big reaction, no? In my defense, Okay. in my defense, walang exclusivity nun. Parang ayaw niya, walang kahit ano. So sa akin, okay, open lang, chill lang. Ganun. Chill lang Okay. kami. So, Kasi ibig sabihin, hindi ko naman alam. Oo, wala pa namang label. Wala. Tapos wala ring formality. Walang hindi nandiligaw, hindi, wala. Wala. Nagpaparamdam lang. Oo, eh, parang- So parang ikaw, okay, I think pwede pa ako mag-entertain. Diba? Oo, Ganon. parang keep your options open. Ay, options. Tapos doon niya sinasabi na nung parang magkaaway nga kami. Tapos parang doon niya sinabi na, wait, medyo cheesy. Pero parang sabi niya, ano ba yan kung kailan mahal na nga kita? Kumalan siya. Ay! Grabe naman. Sabi ko kalabaw. Kalabaw pa rin. Pero ito, match na match nga rin kayo sa pagdating sa love, di ba? And syempre, match din kayo sa music. Pero we wanna know, saan ba nanggaling yung name na A4A? Di ba, Doc? Ako rin, hindi ko rin naiintindihan. Oo, Bakit kasi may ang A4A? pangalan nila ay si June and si Kyla. Nasaan ang A4A doon? Nung nagkakausap na kasi kami, na-gets namin na parang, hindi kami parehas cheesy na couple. Hindi pa naman tayo couple na tayo. Oo, ito may walang Girlfriend label. ba? Oo. Okay. Tapos, sobrang detalyado, naliligo kasi ako. Wow. Okay lang yan. Sige. Doon minsan pumapasok yung realization na parang, ano kayong tawagan namin? Tapos, ayaw namin ng B. Okay, kasi common na. Common yung B, B. baby, be, oo, Para ganun. cheesy. Sabi ko sa kanya, pagkatapos ko maligo, what if, A and B?
di ba? A and B. Oo, para, kaya alam mo kang Taray. B1, B2. Alphabet. Oo, alphabet. So, Tsaka sabi ko nga, ayoko nga ng B. sabi niya, di dalawang A na lang. Ay, hindi, ayaw namin ibigay parehas yung A. Sabi ko, ako yung A, ikaw yung B. Okay. Siya naman, siya raw yung A. Ako. So sa pangalan pa lang, nag-aaway na agad kayo, di ba? Sa term of endearment pa lang. Away. Oo. Pero hanggang sa dumating sa point na, okay, A for A na lang. A na yung tawagan nyo. And then, you're pursuing this, yung career nyo sa music industry. Kaya naisip nyo rin na A for A. Parang naisip Wow. namin na parang, kaya A for A kasi it's writing and performing songs for each other na lang. Na A for A. Ay, ang ganda. Ay, for each other daw Yun na to. nga, kaya nga, I meant. love- Yes, I love it. Pero ito, kapag gumagawa kayo ng mga songs, yung mga kanta, paano yung proseso ninyo? May time ba nag-aaway din kayo pag gumagawa kayo ng song? May ganun bang moment? Kami nag-aaway ever. Diba? Tinawanan lang din nila. Wala. Sige, ano. Yung process, usually, nauuna yung like melody, gano'n. Siya kasi yung sa mas melody, mas chords, gano'n. Okay. Tapos, saka yung lyrics. Tapos sa away naman, siguro mas conflict or challenge lang naman. Na, Challenge. Oo, challenge. Na kunwari, may gusto siyang tono, tapos may gusto rin ako. Parang kanino yung gagamitan natin. Ganun. So, minsan meron kaming debate na explanation. Bakit tingin mo mas maganda yan? Tapos, kaya naman mabilis siyang masolve kasi laging ang thinking namin kung ano yung kakaganda ng kanta. Doon tayo. Tama, oo. So, kumbaga minsan dapat ihihiwalay yung personal relationship pagdating sa pagdating work. sa ganyan. Kasi mas magiging creative ka. Dahil, syempre, ba kung meron kang konseptong ganito, tapos papasukan mo ng something personal, medyo doon tayo magdidebate. Di ba? Kaya iisang tabi. May mga ganun. At least you have that, no? Pag work, pagka relationship na may boundaries kayo. Oh, that's good. Pero ito, kung kayo ay magiging match sa pagiging, well, of course, isang international artist para sa isang collaboration, sino naman ito at bakit? Dream collab. Oh, Wonder. Oo. Sige. Kung familiar kayo, may Oh Wonder na group. Duo rin sila sa UK ba? UK. Tapos nag-start din sila parang kami. Hindi naman sila ginaya. Parang nag-start sila na mag-friends, tapos naging couple. Tapos ngayon may anak na rin sila, mag-asawa na rin sila. So, susunod nyo ba? Ay, Mag-aanak na din sila. kayo? Ganun ba yun? Kung payag ako. Kung payag ako. Hindi, syempre, wala pa ngayon. Pero Bibigay. parang naka-amaze lang na may kagayang-kagaya kami sa kabilang As part ng in, mundo. ang galing, di ba? So, yun yung parang dream na gustong makakolab. And alam mo, Doc, nag-guest na rin namin sila sa Vibe. Nag-perform na rin sila sa Vibe. Saya. Sa Vibe Up and then eventually nag-main Vibe stage. Ikwento nyo naman sa amin ang experience. Naiyak daw siya, oo nga. Talaga. Actually, Iyakin parang may ganun siyang naging emotional. Oo. Kasi talaga ako, I feel my feelings. Parang kapag ka naiyak ako, iyak ko talaga, ganyan. And nung moment na yun, sobrang special ng vibe sa hearts namin. Kasi siya, parang binigyan kami ng platform. Uprising pa lang naman kami, as in indie artists pa lang. So, nung nabigyan kami ng platform, mas nakilala kami ng iba, na TV po kami, parang hindi nangyayari yun. Parang para sa amin, na nabigyan kami ng validation na we're doing the right thing, we're doing great, parang True. go lang, parang alam mo yun, after 8 years ng A for A, nabigyan kami ng ganong opportunity na na-affirm kami na, okay, nasa right track pa kayo, tuloy niyo lang yan. So, di ba, parang, Ang ganda. ang saya. Ang sarap sa feeling nun for sure, 'di ba? After how many years and may mga ganitong tao or ganitong show na 'di ba, na natutulungan na mabigyan ng spotlight yung mga ganitong ka-talented na artist, 'di ba? Alam mo yun, kumisan yung iba, di ba, grabe yung mga struggles, tapos parang sasabihin nila, ay, wag na nating ituloy kasi ang tagal-tagal na, wala pang nangyayari. Diba? Tapos biglang nagkaroon ng ganitong opportunity. Siguro parang kahit na sino naman magiging emotional pagdating sa kanyang pagkakataon. Kaya yung episode na yon na nag-perform sila, medyo naging emotional talaga si Kyla. Pero ito, having said that, Doc, yung mga struggles na yan, ano yung mga na-encounter ninyo na talagang na-test yung, not just the relationship, but of course, yung kayong dalawa as performers, As performers, ano mga na naka-affect din eventually sa relationship?
parang recently nga napag-usapan namin na na hanggang yung kung hanggang kailan namin itutuloy ito, yung ginagawa namin. Tapos, wala, ang realization namin na hanggat may isang nakikinig, tutuloy kami. Before pa to nang magkaroon kami ng parang opportunity sa Vibe and all. Kaya kami tumuloy. Kasi na-realize namin na, oo nga pala, may isa laging nakikinig sa amin. Yung isa't Dalawa isa. nga pala kami. Ay, ang So, sweet parang- nun. Oh, okay, tuloy tayo kasi masaya ka ba sa ginagawa mo? Oo. Masaya ka ba sa ginagawa ko? Oo. Eh di, ba tayo titigil? Masaya naman pala tayo. So, So tapos nung, nung nagtuloy-tuloy, nung tumuloy kami, doon nagsimula yung parang genuine intention lang namin na gagawa lang kami ng craft namin para sa ikakasaya namin. Tapos bonus na lang kung ma-enjoy rin ng iba. Doon parang... tuloy-tuloy yung opportunities nga. Parang First mas, snowball mas, effect. mas natuwa yung mga tao sa paligid na Mm-mm. ang ano naman nila, ang pure. Or at least yun yung Andyan. sabi nila sa atin. Ang genuine, andyan. ang genuine daw naman. Nakaka-inspire. Siguro pagdating sa ganyan, pag talagang sabihin mo, if you're a musician talaga, kasi nanay ko, Conservatory of Music yun So parang pagdating sa ganyan, kaya pag nakakita kayo sa office namin, magulat ka bakit may piano sa loob ng office. Di ba? Parang, pero nakita ko doon na hanggang sa namatay yung mother ko, tumutugtog siya ng piano. Ganun kasi pag pag katindi na. very passionate ka sa ginagawa mo, parang walang makakapigil Oo, yun na itigil mo to because part na rin siya ng sistema mo and malaking part siya of you na parang walang kung sino man ang makakapigil sa akin na gawin to even if kung na-appreciate mo ba or hindi basta mahal ko tong ginagawa ko gagawin ko siya 'di ba? Totoo yan. Dahil kasi ako talaga sa sobrang dami ng araw-araw kang makakita ng pasyente. Alam mo naman, ang pasyente namin hindi yung the normal patients kasi puro sa facility. So, sa araw-araw na gano'n ang buhay na, napakatindi ng stress. Yes. And kasiyahan ko na tumugtog pagdating ng gabi. Di ba? Para lang mawala yung yun ang distressor ko. Tsaka sabihin na natin, doon ako nagdi-decompress And masaya ako sa ginagawa ko pagdating sa ganung bagay. And I feel like ganun din ang A4A, 'di ba? Kaya naman baka naman pwede kaming makahingi ng Yes. konting sample diyan. Yan. Nagulat sila. Dancer nga pala kami. Nag-iba ng talent. Biglang nag-robotics, no? Ayan. Baka naman. Ano ba yung pinaka-favorite ninyo of all the songs na nasulat ninyo? Hello, kay Baray. Alam, magkaiba sila. Sige, sabay kayo, tapos magkaiba kayo ng kinakanta. Ayan. Makalimutan yung first part. Ayan. Mukhang mag-aaway pa sila doon. Oo nga Diba? Kung ano yung Pinag-usapan kakantahin pa nila. kung ano yung- Ayan. Habang nag-iisip pa sila kung anong song yan, syempre, Doc, napansin mo, napakaganda ng setup natin ngayon. Oo nga, wala Diba? akong masabi. Sobrang ganda. Thank you very much sa White Spaces for accommodating us. And of course, ang Pixel Image. Kung Wow. kailangan nyo ng ng mga coverage sa mga events ninyo, ayan, you know kung sino nang i-contact. Ayan, Pixel Image. Maraming salamat. Ayan, I think Meron ready na na sila. Ready na Okay. sila. Konting commercial. Ano siya, yung first chorus na nagawa ni Kyla sa buong buhay niya. Memorable. Wow. 1, 2, 3. Kaya bumalik na lang tayo sa dulo bago pa bumitaw. Bumalik na lang tayo sa dulo ng sayaw. Ang ganda! Palakpakan naman natin. Ang ganda nung na yun ng song. Oo. So, ito yung first ever na chorus na ginawa mo. Sa buong journey mo ng pagiging isang songwriter. Tama ba? First na yung... Kasi hindi siya keyboard. gumagawa. Parang lagi siyang umaasa sa melody ko, sa chords ko. Pero parang bigla lang ako ginising niya ako. Uy, may nagawa ako. So, hindi ko na nakalimutan ever yung... Ang ganda. Alam
mo, Doc, match na match yung ano nila, yung heart nila, 'di ba? Match na match yung blending ng boses. Ang talent match na match Oo nga din. eh, parang- Pero ito, ang tanong, match or no match ba sila dito sa ating quick Ay, game? oo, tama. Magkakaalaman Laban na. tayo dito. Magbabanggit lang tayo ng mga bagay-bagay and sasagutin nyo lang kung ano ba kayo dito. Kung magmamatch kayo dito, okay? Dapat sasabay kayong sumagot. Pagkabilang ko ng 1, 2, 3. Kung parehas best sila na magiging Pero sagot. dapat no explanation, basta ganun lang. Ayan, okay, Doc, go ahead. Ikaw mag-first. Okay, umpisa natin. Party or bed rotting? Bed rotting. Ay, Ay, 1, 2. Okay. Uminom kasi siya. Party or bed rotting? Bed rotting. So same sila. Oo. Bakit? Tinatamad. Trentahin. Tanda na natin. Trentahin. Sa trentahin, isa ba yan sa mga talagang Feeling ko magbabago realistic na na nangyayari talaga? May katin ko na. Ito ba yung pagbukas ng bag mo? Yun ang mga makikita mo, may mga katingko, sa lompas. Oo. Sa bag namin Pwede may ako mag-bag. nakasabit na kating. Perfect yan, na ba? POV, trentahin ka na gano'n. Diba? O eto, singing or writing music. 1, 2, 3. Writing music. Ay, match sila doon. Hindi pa sila Hindi talaga kami nag-ano. singer. Narinig niyo naman. Alam din, Grabe siya. Sa totoo lang, hindi talaga kami singers. Oo. Di nga. Hindi talaga. Weh. Recently, totoo talaga, promise, hindi kami singers. Isa yun dati sa insecurities namin na hindi talaga kami singers. Hindi kami diva singers, hindi kami, minsan wala kami sa tono. Hindi talaga kami singer. Hindi talaga. Gusto Pero lang namin nagbe-blend din kayo. Recent lang, Recent lang namin trinay kasi ano lang talaga kami. hilig lang gumawa ng kanta. Oo. Ako dati basis lang ng random band. Tapos hindi nila ako binibigyan ng mic. Kasi nga hindi ako makanta, hindi ako marunong kumanta. Ako nagsusulat lang talaga. Tapos nung magkasama kami, parang, why not, diba? Subukan natin. Tapos sige tayo na kumanta, ganyan. Tapos recently lang, nag-enroll kami sa voice lessons. Kasi sabi, Oh, wow. sige, seryosohin na natin yung pag- Oo. Para naman yung Kasi makikinig. pinapakanta niya kami ng mga ganitong... Di ba? Kami pala yung may dahilan, no? On the spot, Kasi eh. kinakailangan. Lessons pa lang yan. For life. Pero in fairness, ang sarap din kasi sa pakiramdam yung mga sinulat mong kanta. Ikaw rin yung kakanta. So feeling ko, isa yun sa mga nag-push sa inyo. Okay, continue tayo. Sinong mas mabilis nagpaplano ng date? Siya. Ay, Well, sino? Oo nga, si Oo. Kai. Mas maplano. Mas mabilis or mas... Mabilis Mabilis magplano. ako, kaya lang walang kwenta yung plano. ako na nga. Oo. Mabilis sana siya, kaya lang. Kaya kong bumato, pero pangit. Mas organized kasi pag babae, di ba? Diba? Tama. Pagtatanggol ko na lang mga babae. Yun. Okay. Eto, magkakaalamanan, Doc. Ang sabi na. Sinong mas masarap magmahal? Ako na to. Ay, Ako na to. Agawan sila, ha? Ay, oh. Diba? De, paano ba magmahal ang isang June? Ay, siya na pala to. Adali ka usap. Hindi ako hindi ako showy sa Oh. feelings ko. Pero mas service siguro. Totoo. Mas masaya ako na nakikitang hindi siya nahihirap. Hindi totoo. Parang madaming times na pagkagising ko may breakfast na. Ay, pag that's so nag-ready sweet. na stuff pagka sa gigs. Kasi wala pa naman kaming roadie sa gigs. So, di ba may keyboard, gano'n. Lahat kahit sobrang dami naming dala. Sabi niya, huwag kang gagalaw. Ako magdadala. Ganun siya. So, yan. Joke lang yun. Pang front ano lang niya yun. May sense na lang. Sabay ganon. Hindi, ang sarap. Bilang babae, tas ganon yung partner mo, mararamdaman mo na parang, ay, I'm being treated like a queen. Na parang, di ba, princess treatment kumbaga. kahit naman sino sigurong babae, gustong makaranas nun eh. Yung feeling princess, tapos talagang palagi kang kinocomfort, yung mga ganun. True. Not to the point na magiging possessive ang dating ha. Basta
yung ganong treatment na parang you're the queen of the house. Ang ganda nun. I love it. Pero eto na, dahil nga mga kamachis, marami talaga tayong mga ganap dito sa ating bagong bihes na Matchmade. O ngayon, eto na. Pumunta na tayo sa isa pang exciting na part. Drum roll, please. Dug, 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 dug. Diba? Nag-drum roll din sila. Eto na. Ang tatawagin nating match or trash. Okay, so dito, ganito lang yan. Kapag sinabi nating match, ibig sabihin ay may potential pa to, push pa rin sa karelasyon, may pag-asa pa. Pero pag sinabi nating trash, ibig sabihin tapos na, wala na, let go na for your peace, of course, and for yourself. Ganun lang siya kasimple. Meron lang ako mga babasahing mga stories dito from Reddit. And tingnan natin kung anong masasay nyo dito. Okay. I, 25 male. Ito si Migzanity. Ayan. And she is 28 female. And I have a feelings for her. But I'm afraid to lose something that is so hard for me to give up. Hello. I don't know if this is the right place to ask this. As you can see, Feb 14 is near. Happy Valentine's. So ito pa yung mga nakaraang ano pa. Happy Valentine's Day to you. Anyways, I've been into hiking here in Luzon since last year, and on my first hike, I met this girl. We got a circle of friends and we've been hiking a lot. Uy, mahilig umakyat. Diba? We take pics together. We hike together. But even at the top of the mountains, my feelings are also high. Aba, high na high. Oo, parang like na like niya talaga si, bet na bet niya. I would like to ask for an advice on how can I confess. We've built a good relationship along the way. We don't flirt or anything in chat. We rarely talk, but every time we hike, we do chit-chats. And I do videos for her, o parang vlog video. I've never been into a serious relationship and I want to be careful. How do I flirt? How can I initiate that I like her? Do I really have to risk our friendship because of my feelings? Tapos may sad face. Sabi niya, I'm so stupid. Bakit naman? Grabe ka naman sa self mo. Stupid agad. Hindi, aminin natin, may mga ganun kasing tao talaga na medyo, sila yung torpe. Totoo Diba? yan. Medyo Nangyayari yan nahihirapan silang mag-the move. Kung ano ba yung first move na gagawin. And sa case niya, parang natatakot siya because somehow, meron na rin namumuong friendship. Diba? And syempre, alam naman natin kapag magkaibigan kayo and nag-tinake niyo yan sa another level, there's always a risk. So what do you think? Is it a trash or match? Sabay ba? Hindi. Sige, tingnan natin kung magkaparehas ba sila or hindi. Okay, 1, 2, 3, go. Match. Ay, same. Okay, why match? Anong advice din ang pwede niyong ibigay sa kanila? Kasi sabi niya, friends na sila. Parang dun rin kasi nag-start yung relationship namin. Naging friends muna kami. Tapos nung nakita namin na parang, compatible pala tayo. Mahilig ka pala sa ganyan, mahilig ako sa ganito. Dun na kami nag-decide na parang try kaya natin. Well, may risk talaga na baka mawala yung friendship namin. Pero what if hindi mawala? Ngayon, hanggang after 8 years. 8 years ba? After 11 Hindi years. pa siya sure. Hindi pa siya sure kung ilang years. 11 years. After 11 years. Sino yung 11? Charot. May 3 sa pagitan. Oo, may After 3 eh. 11 years, masaya pa rin naman kami. So, parang sulit naman i-risk kapag pagka tama yung tao. Ay, Guling ko dun. ang ganda nun. Ang ganda nun. Pull out ko tong part. I-cut mo to, tapos i-reel mo yan. Itong part na to. How about you, Kyla? Sa akin, almost same sa kanya na match. Kasi parang the worst thing that can happen is i-reject ka niya. Yeah. Tapos kung friends naman talaga kayo, you can remain as friends pa rin after confessing. Pero for me, ang pinakakawalan dyan is yung pag hindi ka nag-confess, tapos may malaking what if. Tapos diba, hindi mo alam na Yes. in the future, kung 20 years from now, alam mo, what if nag-confess ako, tapos gusto Diba? niya pala. So, sayang. Sayang. Doc, agree ka? It's a match also. It's a match. For reasons na I think
ang body language speaks louder than the voice. So, pag nakita mo yung ganun, kumisan naman din, nakikita din naman ng babae yun, or even yung mga kalalakihan napaka-intuitive nila pagdating sa ganyan. It's up to you to, parang sabihin mo na lang na talagang may gusto ka. Ang nagiging problema lang naman dito, yung takot mo na baka mamaya ma-frustrate ka dahil i-reject ka. Pero sa lahat naman ng relationship, dapat you're supposed to be prepared. So, hindi mo kinakailangan na mag-isip ng napaka-negative. Kasi, una, infatuation siya. And then, pag sumobra sa infatuation, magiging limerence. Pagkatapos ng limerence, o magiging yung possibility na situationship na siya. So, sunod yung possibility eh. That's true. Oo. Ako naman, I feel like talagang life is about taking risk talaga, no? Kung walang risk, di ba, how will you know? Ang hirap kasi na mamumuhay ka, tas makikita mo, bigla yung gustong-gusto mo, may ibang umaaligid. So, doon ka ngayon magpapanik. Di ba? Ayaw natin ng ganon. Di ba? And of course, time is gold. Wow, bagong-bago. Di ba? Di ba? Time is so precious. Di ba? So parang, alam mo yon, take this opportunity na nagiging magkakilala na sila, lumalabas sila, nag-enjoy sila together na mag-hike. Di ba? So why not take that as an advantage na gamitin mo yung time na yon para dumamove ka naman ng konti. And para dumamove, dapat ipaalam mo. Di ba? Yung mga ano mo, body language, di ba? Kailangan, mapapansin niya na you have something for her. Sabi na nga niya kasi may high energy pag nasa mountains eh. Usually, Oo. pag sinasabi mong may high energy yan, lumalabas na rin yung endorphins at saka oxytocins dyan. Yes. Yung mga happy hormones mo. So why not sabihin mo na I'm so happy pagkasama ka? Yan, yung mga ganyan. Sarili niya, The moves. diba? Ikaw ba may mga the moves bang ganyan sa'yo si June? Hindi kasi siya gano'n. Hindi siya ganon. Oo, hindi siya ganon. Not the type of guy, iba. O, kanya-kanya namang type tayo. Hanggang kalabaw, yung sulat lang sa likod. Oo. Nako. Ayan ha, it's a match nga for you para sa ating si Mixanity from Reddit. Maraming salamat. Doc, any final prescription sa ating guests for today? Siguro, ang maganda kasi sa isang relationship, nandun yung trust, at the same time, respeto. And pagdating sa ganun pagkakataon, siguro, kung magkakaroon man ng talagang problema, always remember na yung isa kahit paano to humble themselves para sa ganun. Hindi lang naman kasi forgiveness ang pinag-uusapan natin dito. Yung gusto natin, palagi tayo magkakaayos at magkakasundo at the end of the day. Ganda. Thank you very much, Doki Docams. Any final words? What's your message naman para sa isa't isa? Ang hirap sundan ni Doc. The pressure is on talaga. Mali, no? I-edit na lang. Babalik na rin natin. Babalik na rin. Kayahin ko kaya. Message for each other. Ano? Sige na, ikaw na. Pinapaubaya ko na sa'yo. Siguro wala, let's just keep having fun. Na hanggat masaya tayo sa ginagawa natin, go lang. Hindi mo lang masabi. Hindi cheesy. Ikaw ba? Wala, yun lang. That's it. Hanggat masaya tayo sa ginagawa. Oh, di ba? Diba? Copy-paste. Yun na yun. Oo. Yun na siya. Oo. Ako, masasabi ko lang, ang all throughout our interview with them, parang nakasmile ka lang. Kasi I feel like this is a perfect example na pag yung friendship, yung naging foundation ng relationship mo, parang ang gaan-gaan, ang saya-saya. And especially pag there's something common talaga, yung love nila and passion nila for music. So, I hope na, I wish you all the best para sa inyong dalawa and Sana magkita-kita pa tayo sa mga iba pang shows dahil nga as akuratsya tayo. Charot! Maraming salamat once again. A for A. Ayan, maraming salamat sa inyo. And now is the time. Baka meron kayong gustong i-promote. Go ahead. Please follow us on our socials. That's at A4APH on Instagram, TikTok, Facebook, sa lahat. Basta A for A. Follow nyo kami please. Nandun yung mga newest songs Threads. namin. Nasa Threads na kami recently. Newest songs, gigs namin, yung announcements. Nandun lahat. Thank you! Yes! Nako, match na match talaga ang ating bisita. Mapapawawaw ka na lang talaga sa story nila, mga kamachis. At dyan na nga po nagtatapos ang episode natin ngayon. Sa lahat na pag-usapan natin, tandaan, hindi lahat ng may spark ay dapat ipilit at hindi lahat ng binibitawan ay pagkatalo minsan. Tamang
tamang desisyon lang yan. Oo. Pero, Doc, baka meron kang gustong i-promote. Go ahead na. Okay, malapit na po yung Kwentong Trio with Attorney Kapunan and Dr. Love. So, abangan niyo po yan sa mga social media platforms. At saka, yung isa pa po, meron pa, yung The OG and the Gen Z, kami yung Mind the Gap. Kami, Ay, so may pa-podcast ka na din, Pero it's between, syempre, OG din. Okay. Gen Z. So, kaya it's called Mind the Gap. Ayun, exciting yan. Ayan, aabangan natin yan. And syempre, ako din mga kamachis, don't forget to follow me. It's Anna Ramsey everywhere yan. And of course, meron na tayong social media accounts. Finally, ang Matchmade. I-follow nyo na po. Ayan, sa Instagram, sa Facebook, YouTube, and of course, mapapanood at mapapakinggan na rin po tayo sa podcast. So, hindi lang tayo sa radyo at telebisyon. Yes, talagang parang vibe na talaga na vibe is everywhere. Matchmade is everywhere na rin talaga. Oo. Nako, ayan, i-follow nyo na po. And once again, thank you very much for accommodating us sa napakagandang bagong bihes at set natin for today's episode. Of course, walang iba ang Wise Spaces. Palakpakan natin. Maraming salamat po for accommodating. And of course, ayan, sa ating coverage, maraming salamat sa Pixel Image. Maraming salamat, Pixel Image. And kung kailangan nyo ng mga special coverage sa mga special events ninyo, you know kung sinong kakontakin. Makikita nyo yan sa ating screens. Muli, maraming salamat po sa ating mga sponsors at sa inyo mga kamachis na tumutok ngayong hapon. Maraming salamat. Talagang busog na busog ang ating episode ngayong araw dahil for our pilot episode, dalawang match na couple ang ating talagang nakakwentuhan at nakachikahan. Ako, sana ay marami kayong napulot na aral at sana nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw. Muli, maraming salamat po. Ito po ang inyong DJ Diva ng Bayan. This is Anna Ramsey and this is Matchmade, ang show na hindi lang love ang pinag-uusapan, kundi chemistry, love, and connection in all forms. Abangan kami with your new flavor of Matchmade every Sunday po yan, 2:30 to 4:30 p.m. sa True FM, True TV, 1PH, YouTube, Signal Play, at syempre sa podcast na rin talagang kahit saan na yan, mga kapatid! Kaya kung nasa biyahe ka, nasaan ka man, naghahanap ka lang ng kwentong may tama, hindi ikaw ang may tama dyan. Wala kang tama, huwag kang mag-alala. Pero may tama ka pa rin, kamachis, dahil kami ang kamatch mo. This is Matchmade, ang kwentong match made to happen. See you mga kamachis! I love you!